Hi guys, welcome back dito sa ating channel. So ayan, alam nyo guys, kanina nga, kasi matagal ko na talaga pinaplano, matagal na ako may plano doon sa kapatid ko. Kaya lang, wala pa akong sapat na kakayahan. Wala pa akong sapat na, alam nyo na, kagaya nyo lang din ako, simpleng tao lang. Pero, hanggang may magagawa akong paraan, ginagawa ko naman. So, i-share ko lang sa inyo guys, kasi sobrang saya lang sa pakiramdam, di ba? So, kanina kasi, nag-chat yung kapatid ko sa akin. So ngayon, hinihingi kasi niya yung password sa bahay, yung password ng wifi. So hindi ko nga matandaan. Sabi ko, i-scan mo na lang doon sa cellphone ng asawa ko. So ganito kasi guys, tinanong ko yung kapatid ko kung anong ginagawa mo, nag-aano ka. So sabi niya sa akin, nandoon daw siya sa ibaba. Sabi ko, anong ginagawa mo? Nagpapanday nga. Sabi ko, anong pinapanday mo? Sabi niya, nagtatayo na nga daw siya ng bahay-bahay niya doon sa lote namin. Dahil guys, yung kapatid ko, wala talaga siya ng sariling lupa na mapagtatayuan ng bahay. So nakikitira lang talaga sila. Okay? So ngayon, kinakailangan na siguro umalis yung kapatid ko doon kasi nga kinukuha na nga yung lupa doon. Hindi naman kasi sa kanila yun. Kumbaga, nakiusap lang sila na kung pwede magtayo ng maliit na barong-barong para lang may matutuluyan sila. Guys, galing lang din kami sa mahirap na pamilya at OFW nga ako ngayon. At hindi rin ganun kalaki yung aking sinasahod. Pero kahit pa paano nakakapag-ipon naman. So, tinanong ko kanina yung kapatid ko kung ano yung ginagawa niya. Nagagawa nga daw siya ng bahay. Tapos, isinend niya sa akin yung picture ng bahay. So, pagkakita ko dun sa picture, parang naiyak ako. Kasi, naiyak talaga ako kanina guys. Kasi nga sabi ko, parang hindi ko may tuloy yung sasabihin ko. Sa totoo lang guys, kung makikita nyo, maldita akong tingnan pero mababaw lang talaga yung luha. Maawain din kasi akong tao. Maldita nga sa paningin ng iba pero sa kalooban ko, napakababaw ng luha ko at saka maawain talaga ako na tao. Mapigilan yung pag-iyak guys. So, doon pa nga sa malaking bahay kanina, naiiyak na ako. Tapos, yung pagkakita na niya sa akin, yung kumukubo niya doon, parang nadurog yung puso ko ba. Tapos, nagkita ko doon sa kapatid ko, na isa, sabi ko, tingnan mo yung bahay ni Nunoy ko. Nakakaawa. Sabi ko ganun kasi, nga, nakita ko yung mga kaahoy. Sorry guys. Kita ko kasi guys yung mga kahoy. Ang liliit tapos yung iba parang gabok na. Sorry guys. Kasi talaga sabi ko, mababulan talaga yung luha ko. Tsaka maawain talaga ako. Lalo na sa mga kapatid ko na alam mo yung kinakapos. Kasi naranasan ko rin makapos. So yun nga guys, tuloy lang natin. So pagkakita ko nga doon sa bahay, kasi isinend niya sa akin, hindi ko naman hinihingi. Kasi matagal naman siya nagsasabi na magbabahay siya doon. So ngayon, hinihintay lang namin na pati hindi ka pa nagbabahay doon sa lote. So ngayon, ginagawa na nga niya yung kubo-kubo niya, sinend nga niya sa akin yung picture. Tapos nga naawa nga ako kasi nakita ko yung bahay na maliit lang. Tapos yung mga kahoy napakaliit din. Tapos nga naggabok pa yung iba. Kumbaga gamit na yung iba na ginamit niya. So tinanong ko siya kanina kung isisiminto siya, mga ilang hollow blocks yung magagamit. Sabi niya siguro mga nasa 200 piraso pero half body lang siya. Tapos tinanong ko rin siya kung ilang simento yung magagamit. Sabi niya mga 5 o higit pa. So binabudgetan ko na. Tapos ngayon, kinausap ko yung kapatid ko sa chat. Sabi ko, tingnan mo si Nuno, yung bunso namin kasi yun. Malamal ko yun. Nalaman ko yung bunso ko yun kasi siya talaga yung best friend ko. Nung maliliit pa kami, naglalaro kami. Pag natatalo ko siya, binabawi niya. Kumbaga lumaki kami na kami dalawa yung magkasama kasi yung mga kapatid ko, hindi ko sila nakasama nung habang lumalaki ako kasi wala na sila mga nagtatrabaho na sa Maynila. So ang kasama ko lang na lumalaki ako, yung bunso kong yun. Kaya mahal ko yun. Isang sabi lang niya sa akin, talagang nanginginig yung tuhod ko. Hindi ko talaga mapapahinditan. Pag mayroon ako, hindi ko siya mapapahinditan. So ngayon, tinak ko yung ate ko. Sabi ko, tingnan mo yung bunso natin nagpapagawa ng bahay. Yung mga kahoy, liliit.
Tapos sabi ko nga, kinakausap ko kung gusto niya ng simento yung bahay, yung kalooban lamang. Tapos bahala na siya dun sa kusina kung kahoy yung ano. Tapos sabi ng kapatid ko, sige sa akin mo isin yung budget para nga ibibili na niya pag uwi niya. Hindi niya kinausap ko yung kapatid ko ulit. Kung gusto mo ng simento na bahay, sabi niya wag na, gusto na lang daw niya yung hardiplex na lang, yung parang plywood siya na yung matibay na plywood, yung puti, yung parang plastic siya. Yun yung gusto niya. So 600 ng isang piraso. So kailangan niya ng 12 pesos. Tapos kulang pa yung yero niya. Kaya kanina, pinadala ko sa kanya yung pera na ampaw ko ng Ramadan. Kasi nga, iniipon ko talaga yun. Kasi nga, yun yung plano ko talaga na natulungan ko yung bunso ko ba. Kanina, binigla naman niya ako sa inyong picture. Kaya yun. Sabi ko, sige, sa kanya ko na diretso pinadala doon sa kanya. At sabi ko, bukas na ibili mo na yan para matapos mo na. Makalipat kayo. Yung kulang sa sunod naman. Kasi guys, nung nakaraan, na-disgrasya din yan ng mga nakaraang buwan. Tapos ako yung una niyang pinadala ng message. Yung takot na takot ako kasi dito, kadidilat pa lang naman ako noon, doon na hapon na. So, sabi ko sa kanya, bakit hindi ka na sila misis doon sa mga malalapit doon? Ako na nga lang daw yung naiisip niya kasi nahihiya na rin siya doon sa iba. So ngayon, kinausap ko yung mga kapatid ko kasi ang laki ng bayaran niya guys, nakabangga kasi siya, nakabangga siya. So kailangan niya magbayad ng 35,000 pesos. So pinagtulong-tulungan namin tatlong magkakapatid, ako, si Ate Tess at saka si Ate Nelly, para lang matapos yung problema ng kapatid ko. Kasi grabe na, tuninong na talaga siya guys. Tulala na. Hindi ko nga kaya makita. Kasi sabi ko nga, yung gusto kong kapatid, mahal na mahal ko. Siya kasi yung best friend ko. Wala kasi akong kaibigan guys. Wala akong best friend. So yung bunso kong kapatid, yun yung pinaka best friend ko. Kasi nung high school ako, kami dalawa lang talaga yung magkasama. Hati kami sa pagkain, sukop kami sa isang payong. Kaya, hindi ko na matiis kanina na naawa talaga ako dun sa bahay niya. Kasi nagpupursige siya na makapagsarili. Kaya yung sa abot ng aking makakaya. Kaya sana yung pag-vlog ko maging successful para marami pa tayong matulungan. Kasi sana may mga tumulong din sa atin para makatulong tayo sa iba. So yun lang guys, talagang gusto ko lang i-share kasi alam niyo yung ang sarap ng pakiramdam na nakakatulong ka doon sa mas nangangailangan, di ba? Sabi nga na mas mag-ipon tayo ng kabutihan kaysa mag-ipon tayo ng kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Di ba? Kaya yun. Although hindi lang naman yung kapatid kong puso, alam na nila yan. So, yun lang guys. Gusto ko lang i-share kasi nga nagbablog tayo, diba? So, yan yung kauna-unahan natin na matutulungan na magkaroon ng sariling matutuluyan. Yung hindi sila papaalisin, diba? Masarap sa pakiramdam guys. Kaya sana maging successful yung pagbablog natin. Maraming tutulong sa atin. May mga magandang kalooban na tutulong sa atin para makatulong din. May tulong din natin sa iba. So, yun lang guys.